It is the first written novel of Dr. Jose Rizal. Take note sabi, first written novel. And it was published in Berlin, Germany. So ano yon? A. El Filibusterismo. B. Noli Me Tangere. C. Makamisa. Or D. Mi Ultimo Adios. So ano daw po ang first written novel ni Jose Rizal? Ayan, I can see Sir Salvador tagging his friends. Ayan. So for the others, it would also be useful. It would also be better if you will tag your friends so that they can also learn from our session for tonight. Okay? So I can see a lot of letter B. How about the others? Are you sure? Sure po ba kayo na letter B na Noli Me Tangere, yung first written novel ni Rizal? Take note ha, bago tayo magsagot ng question, try muna natin mag-underline ng mga keywords. Kasi yung mga keywords na yun yung makakatulong sa atin so that we can find the best answer and the answer that the question is looking for. So dito sa number 3, ang keyword natin is first written novel and sa Berlin, Germany siya na-publish. So anong novel daw yon ni Rizal? Ayan, correct everyone. So that is letter B, Noli Me Tangere. So bago natin pag-usapan yung ibang mga novels, yung ibang writings ni Rizal, mag-focus muna tayo sa dalawang famous novel niya, yung Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Question, sabi kasi, yung word daw na Noli Me Tangere, nakuha ni Jose Rizal sa isang Bible verse. So anong Bible verse po nakuha ni Rizal yung Noli Me Tangere? Any idea? Again, anong Bible verse po nakuha ni Rizal yung Noli Me Tangere? Type your answers in our chat box. At habang ginagawa niyo po yan, iinom lang po ako sandali. Ayan, correct, Sir Mark Angelo. So that is John 20:17. Kasi merong instance doon, merong situation na si Mary Magdalene, hahawakan niya si Jesus Christ. Pero ang sabi ni Jesus Christ, noli me tangere, na ang ibig sabihin ng noli me tangere sa English ay ano? Ano po ibig sabihin ng noli me tangere sa English? So anyway, the word noli me tangere again came from the Bible verse John 20:17. Eh sabi ni Jesus Christ kay Mary Magdalene, noli me tangere. So what does it mean in English? Correct, correct po, Sir Lindell. So it means touch me not. So kung ang noli me tangere, ibig sabihin touch me not, ano naman po yung el filibusterismo? Kasi 'di ba, kadalasan mas familiar tayo sa English translation ng noli me tangere na it means touch me not. How about el filibusterismo? Baka magselo siya. Nobela din naman siya ni Rizal. So ano po ang ibig sabihin ng el filibusterismo in English? Translation pala tayo dito ngayon, di nyo kaya dictionary. Ah, may question mark pa si Sir Mark Angelo. Okay, so that is correct. Yung nolimatang hare, it means touch me not, while el filibusterismo is reign of greed. Pero, I just found out na there are times na hindi reign of greed yung ginagamit sa question. Ang ginagamit is the subversion because el filibusterismo, yung another translation niya is the subversion. Okay. So, yung Noli Me Tangere, meron siyang 64 chapters, while El Filibusterismo, meron siyang 38 chapters. And then, yung Noli Me Tangere, it is romantic novel. Kaya kung mapapansin nyo, meron pa rin dong part about the romance between Crisostomo Ibarra and Maria Clara because it is a romantic novel. It is a work of heart. While El Filibusterismo is a political novel na. Dito na pinakita yung kagustuhan na magkaroon ng freedom from the Spanish colonization. So ngayon, um, saan po dedicated yung Noli Me Tangere? Yung Noli Me Tangere, it is dedicated to the Philippines while El Filibusterismo is dedicated to Gomburza because nung bata si Rizal, he was aware about the execution of the Gomburza. So Jose Gomez, we have Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora. So doon sa kanila po dedicated yung El Filibusterismo. Question, saang novel po or anong novel yung naging inspiration ni Rizal in writing Noli Me Tangere?
Anong novel naman yung inspiration niya to write Noli Me Tangere? The novel written by Harriet Beecher Stowe. What is that title of that novel? Yung author ng novel na yon is si Harriet Beecher Stowe. So ano po yung novel? Ayan, correct, Ma'am Tresha. So that is Uncle Tom's Cabin. So sabi natin kanina, yung Noli Me Tangere, it was published in Berlin, Germany. How about El Filibusterismo? Saan po siya pinublish? How about El Filibusterismo? Where was it published? Yan. So ngayon ko lang pumapasok yung mga Uncle Tom's Cabin na yan. Saan po Ayan, correct, Sir Mark. So that is in Ghent, Belgium. So yung Noli Me Tangere sa Berlin, Germany, yung El Filibusterismo sa Ghent, Belgium. Ngayon, lahat naman tayo aware sa fact na while writing his novel, Jose Rizal experienced difficulty when it comes to money. So ngayon, para ma-publish yung mga novels niya na to, meron tayong tinatawag na savior. So merong nagpautang kay Jose Rizal so that he could publish Noli Me Tangere and El Filibusterismo. So focus muna sa Noli Me Tangere. Sino po yung savior ng Noli Me Tangere? Sino yung nagpautang kay Rizal so that he can print Noli Me Tangere? Diba? Kahit si Rizal, nangungutang siya, te. Si Viola daw. Correct, si Maximo Viola po. Ma'am May. How about El Filibusterismo? Sino na may nagpautang kay Rizal para ma-print ang El Filibusterismo? Correct. So it is Ventura. So we have Maximo Viola for Noli Me Tangere and Valentin Ventura for El Filibusterismo. Question, magkano po ang inutang ni Rizal kay Maximo Viola para ma-print ang Noli Me Tangere? Magkano daw? Diba pati utang ni Rizal na chichismis? Nabayaran kaya ni Rizal yun? Or ano, pahirapan din siyang singilin. Ayan, correct, Sir Casey. So that is 300 pesos. So how about El Filibusterismo? Kung mapapansin natin, mas konti yung chapters ng Noli Me Tangere kaysa sa El Fili. So siguro mas mura yung inutang niya to print the El Filibusterismo. Kung 300 ang inutang ni Rizal para ma-print ang Noli Me Tangere, magkano po ang inutang niya para ma-print ang El Filibusterismo? Magkano? Hindi na chismis ni Rizal kung hindi na chismis sa atin kung nabayaran ba to ni Rizal, ano? 200 daw. Mas mababa pa po. Para tayo nagbi-bidding dito Mas mababa pa po. Mas mababa pa. Lower po, lower. Konti na lang mamamain yun lower. Ibang klaseng magpamain. Mas mababa. Mas mababa po sa 200. Sige, paunahan makahula. Ang makakahula kung magkano may Graham sa Pasko. Kahit tapos na yung Pasko, sa bagong taon. Ayan, correct, Sir Lindel. So that is 150. So 300 yung inutang niya kay Maximo Viola to print Noli Me Tangere. And then, yung sa El Filibusterismo naman, 150. May nakita ko 35. Ang mura naman nun. Okay. So ngayon, napag-usapan na natin El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Ano naman po yung Mi Ultimo Adios? Yung Mi Ultimo Adios naman po, wait lang, te. Yung Mi Ultimo Adios naman po, that is the last farewell of Rizal. So ito yung huli niyang isinulat. Actually, nung nakakulong si Rizal, sinulat niya to walang title. And then nilagay niya sa coconut oil lamp and binigay kay Narcisa nung bumisita si Narcisa. Tapos ngayon, nung bumisita si Trinidad naman, sinabi niya kay Trinidad na meron siyang inipit doon sa alcohol stove na 'yon, sa alcohol stove na yon. So ngayon, bago pala yun, clear ko muna. May confusion kasi dalawa kasi yung sinasabi na pinaglagyan ni Rizal, sa coconut oil lamp daw or sa stove.
Ang correct answer po sa stove. Sa alcohol stove po niya inipit. So ngayon, inipit niya yung sinulat niya na walang title sa alcohol stove. And then sinabi niya kay Trinidad na may inipit siya doon. So ngayon, pagbukas nila noon, so nakita nila yung tula ni Rizal. And then si Mariana Ponce, again si Mariana Ponce, binigyan niya yon ng title. Yung unang title nito is Mi Ultimo Pensamiento, na ang ibig sabihin ay may last thoughts. Again, Mariana Ponce, Mi Ultimo Pensamiento, ibig sabihin, may last thoughts. Okay. Ayan. Then, after that, si Father Mariano Dacanay naman, so sabi niya, it would be better daw kung ibahin yung title. So, ang tinitle na nila is Mi Ultimo Adios. So, ano naman po yung ibig sabihin ng Mi Ultimo Adios in English? Babush, ganon. Ano pa ibig sabihin ng Mi Ultimo Adios? Kung yung una nitong title na Mi Ultimo Pensamiento, ibig sabihin may last thoughts, ano yung ibig sabihin ng Mi Ultimo Adios? Sige, waiting po ako sa comments. Total, sanay naman tayo mag-antay. Ah, sayonara. Sayonara. Akala ko kapong ka. O kaya naman, ano yung sa'yo? Ganon. Ano ba ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin ng ng mi ultimo adios in English? Saranghe, ganon. Ano yung sa'yo? Kapong ka. Sayonara. Hep hep hooray, ganyan. My last farewell, correct. So, mi ultimo adios means my last farewell. So, yun po yung mi ultimo adios. Ngayon, ano naman yung makamisa? Yung makamisa, supposed to be, ito yung pangatlong social novel ni Jose Rizal. Dapat, sequel siya ng El Filibusterismo. Kaya lang, hindi niya natapos. Ang nasulat lang niya is one chapter na Nihaw, Nihaw na bangus, Nihaw na ano ba yan? Okay, so yung Makamisa, again, unfinished social novel siya ni Jose Rizal. Isang chapter lang yon na binubuo ng 10 pages. So actually, tungkol siya sa character na si Anday at saka si Menang. Tapos doon pinapakita na kung paano yung isang powerless na Filipino nagsasuffer sila sa hostility and oppression under the influence of Spaniards. So Makamisa is the unfinished social novel of Rizal, and it is only composed of one chapter with 10 pages. So about siya kay Anday and Menang, doon pinakita how a powerless Filipinos suffered from hostility and oppression under the influence of Spaniard. Opo, hindi po natapos ni Jose Rizal. Unfinished nga. Kamsahamnida din, Sir JR. Kamsahamnida. Okay, let's proceed.